Alright, RD Emilu, tell us muna ano po yung tungkol dito sa event na ito at para saan po ito? Okay, sige. Thank you, Eva, for this opportunity. So, meron kaming regional multi-stakeholder consultation. Basically, this is a regional consultation composed of Mimaropa ICT stakeholders. Kasi kasama sa major mandate ng DICT is ICT Policy and Planning. So, kaya nandito ngayon yung aming National ICT Policy Plans and Standards Bureau from the Central Office pumunta dito para i-present yung mga iba-ibang policies ng DICT kasi kailangan consultative, kailangan inclusive yung mga policies na gagawin ng DICT. So, this is their fourth consultation meeting in the different regions no, pang-apat ng Mimaropa. So, it's a 2-day consultation workshop. So, kanina may mga, mas siya, interactive. Kumukuha kami ng mga inputs, suggestions, and recommendations from the ICT stakeholders na nandito. So, kasama sa pinresent kanina, basically on yung ating challenge at saka yung mga initiatives, particularly on ating Digital Workers Competitiveness Law, na kung saan kailangan syempre suportahan yung ating Filipinos in terms of upskilling, reskilling yung kanilang mga talents pagdating sa digital ICT capacity. So kasama din yung ating pati yung green technology, digital green technology because we also have to protect our environment. Kasama din yun. Tapos yung ating, so kasama yung e-waste doon. Kasama din yung ating we have this initiative, yung open governance portal na kung saan we talk about open government data led by DBM na kung saan we encourage transparency so that the information data of government should be available online. So kaya ma'am, ipe-present din yun mamaya hanggang bukas. So marami actually mga policies na gusto namin i-consult sa ICT stakeholders para marinig yung kanilang inputs, recommendations, and kung ano man yung mga challenges na nandito. Kasi baka mamaya meron kaming hindi pa nakaka-capture doon sa mga policies. So gusto namin talaga marinig yung boses ng mga nasa regional population. Sa dami po ng mga policy na i-discuss niyo po ngayon based sa program, would you think ano po yung parang pinaka-immediate and talaga makikinabang, particularly yung province of Palawan or the Puerto Princesa? Well, basically, ang ating greatest asset is really our talent. While it's a greatest asset, it's also a challenge kasi nga, kailangan natin i-upskill, reskill, particularly now sa digital transformation, yung presence ng emergence of artificial intelligence, blockchain. So, kaya kanina, dun sa findings, nagkaroon ng survey among the participants, ang talagang isa sa challenge, pinaka 1 or 2 top 2 nila is yung kulang doon sa training, even the trainers should be capacitated. So, yun yung dalawa. And I hope na kami din sa DICT, so kung talagang yung immediate agad yung result, yung kanina kinausap ko yung representative from the office of the Palawan Provincial LGU, kasi nga maraming mga initiatives, upskilling, reskilling na pwede nang gawin agad dito. In fact, meron kaming gagawin, in fact gusto ko rin i-promote, meron kaming isang partnership, kasi ngayon we talk about Web3 revolution, we talk about metaverse. So basically, gusto natin na mag-produce ng mga Metaverse MFW, Metaverse Filipino workers. So para instead na pupunta sila abroad, magtrabaho, they can already work in their homes, work in their community, and earn dollars habang kasama yung pamilya nila. So kasama dyan, I think, mid-October, meron kaming call for, kasi ang target namin, magkaroon ng training for 100 Palaweños dito sa Puerto Princesa. Tapos meron din kaming training kasi kasama dun sa aming 8 million digital jobs. Ito talagang ambitious goal namin in the next 3 years. Mag-produce ng additional 8 million digital jobs. Kasama doon yung BPO. So kaya si Foundever ngayon gusto namin tulungan. Ano yung mga kailangan nilang mga i-hire, anong kulang, anong gap so we can upskill, reskill. Of course in partnership with GASDA, SHED and DepEd.
Tapos kasama sa mga trainings namin, pinopromote din kasi namin yung freelancing. So basically, work from anywhere, earning dollars. So kaya yung meron kaming trainings on virtual assistant, social media marketing, na magkakaroon din kami. In fact, katatapos lang namin magkaroon ng training on that. So yun yung pinakamabilis at immediate impact that we can it's basically capacitating our talents here in Palawan. Okay. Hindi, kunin ko na lang po yung reaction ninyo. Kasi yesterday, nagka-press con si PhilHealth Palawan dito sa amin. Nung tinanong po sila na ano yung pinaka-major or parang major problem ng PhilHealth dito sa Palawan. And they said, internet connectivity. So, parang ang laki daw sa gabal sa kanila yon, lalo na yung mga nasa munisipyo. So, again, mapapasok naman sa DICT dito. Tama na, hindi ko na-mention. Pero, of course, lahat yung sinabi ko, mga digital upskilling, digital jobs kung walang connectivity. Kasi that's the major requirement. So, hindi lang yung problema actually ng PhilHealth, but the entire country. Kaya nga po si DICT, yun yung among all the programs namin, ang pinakaunang priority really is to improve yung digital infrastructure connectivity. Kaya ngayon, tuloy-tuloy, in fact, dahil nga pumasa din ang Konektadong Pinoy Law, yung Konektadong Pinoy Act, na kung saan mas magkakaroon ng level playing field yung mga hindi big telcos kasi hindi na kailangan dumaan sila sa franchise. So meaning, mas marami pang pwede nang magkaroon ng mga investors dito, even the small players. Kasi kailangan talaga, we need more players para malagyan ng connectivity ng iba-ibang, lalo na yung mga gida, geographically isolated and disadvantaged areas. At marami sa Mimaropa actually. So, ang priority namin kasi commitment ni President, PBBM, pati yung aming secretary, na dapat 100% magkaroon ng connectivity, una yung public schools. So yun yung ngayon actually yun yung ginagawa ng aming mga provincial offices sa DICT ng Mimaropa to make sure na unahin muna sila. Pero meron yung mga beneficiaries ng wifi namin kasama doon yung mga barangay health centers, public plazas, public schools, LGU offices. So kasama lahat yun. So siguro yung kay PhilHealth, of course, gusto rin namin makipag-tie up sa kanila, no? In fact, kasi gusto rin namin na magamit din yung aming eGov Super App. Kasi di ba pag may eGov Super App, yung application or PhilHealth IDs, pwede naman kasi ma-avail doon. So siguro we will reach out to PhilHealth para tulungan sila doon sa mga mag-a-avail at magkaroon ng digital PhilHealth ID. Kasi ang kasama din sa ginagawa namin, pag may mga ganong events, gatherings, nag-ano kami, pwede kami magdala ng mga Starlink, ng Starlink, para lang may connectivity dun sa although that's temporary. But at least right now, ito yung pwede namin agad matulong. Oo. So yun. Okay. Last question na po, RD. How do you react dun sa mga, kasi mainit nga yung mata ng taong bayan ngayon, yes, diba? Because of the corruption, pero how do you react po doon sa sinasabi nila na yung mga free wifi niya raw po, panay-panay ang launch sa Palawan, pero wala naman talaga nakaka-connect. Wala po nakakainis. Kasi kahit kami, we experience at yung local media, even in Capitol, hindi talaga. Oo. Pero ano ba talaga yung connection na ito? Pakita lang po ba talaga siya? Or may limit lang ba ito? Ano po ba talaga yung totoo sa free wifi connection ng DICT? Well, actually, isa sa challenges namin is really yung budget. So kaya yung iba, siguro nawawalan ng connection dahil naputol na yung aming subscription. Kailangan i-renew. So with our secretary now, ang unang marching order niya, imbes na mag-put up ng bagong sites, hindi muna, kundi unahin yung may existing sites na naputang subscription. So renewal ngayon ang aming unang ginagawa para hindi na ma-experience yung sinasabi mo. So yun. Kaya si Virgo, yung aming provincial officer head dito sa Palawan. So yun yung namin. In fact, ongoing na, magkakaroon na ng bidding for the renewal of the sites na naputol. So yun yung talaga yung And we really apologize doon sa mga naka-experience ng gano'n. But really, I'd like to say that DICT is really doing its best na mauna talaga yung digital infrastructure, Wi-Fi sa lahat na